Salamat sa inyo, John Carla. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor, at sa lahat ng ating televiewers. Mr. Aurelio, balikan lang natin ano nga ba magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Biyernes? At dahil bukas ay Saturday na naman, start na naman ang panibagong weekend. Magiging maganda kaya ang ating panahon? Para sa araw na ito, ay una-una wala tayong nakikita sa loob ng ating Philippine Air Responsibility ng low pressure area o Bagyuman. So magiging maganda at mainit na panahon dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Una-una itong diffuse tail end ng cold front naman ang patuloy na umiira sa bandang Northern Luzon. Samantalang dito yung ITCZ ang naapektuhan ang bahagi ng Mindanao. Kaya inaasahan po natin dito sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, kasama na rin yung Zamboanga Peninsula at Palawan ay maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Sa kabila, dito sa Metro Manila at sa labing bahagi nating bansa ay bahagyan naman ang kaulapan at may mga isolated na pag-ulan o thunderstorm, kadalasan yan sa hapon o gabi. Pagdating sa weekend, Sabado at Linggo, maganda at mainit na panahon pa rin ang ating maranasan. Una-una itong diffuse tail end ng cold front pa rin ang patuloy iiral dito sa bandang Northern Luzon at yung ITCZ naman dito sa bandang bahagi ng Mindanao. So makakaasa pa rin tayo mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon at dun sa bandang Zamboanga at Palawan. At wag po tayo mag-alala, di man ganong kalakasan ng pag-ulan. Okay, so Mr. Aurelio, halos ganito rin palang weather condition ang ating inaasahan ngayong darating na weekend. At eto naman, Mr. Aurelio, kahapon, personally na-experience ko rin yung mainit na naman yung ating panahon kahapon. So ano ba yung naitala ng Pag-asa na top 5 hottest temperature ulit kahapon sa ating bansa? Tama, at kahapon, mainit ang panahon, lalo na dito sa Metro Manila. So ang top 5 ng ating minomonitor sa ating lugar, ito yung sa bandang Infanta, Quezon. Ito yung umabot ng 36.2 degrees Celsius. So napakainit po dyan. At sa Cabanatuan City ay umabot ng 36 degrees Celsius. Pumakatlo dito sa Butuan, sa bandang Mindanao po yan, ay umabot ng 35.7 degrees Celsius. At pumakatlo dito sa Sangli, sa bandang Cavite, umabot ng 35.2 degrees Celsius. Dagupan, 35.0 degrees Celsius. Sa Science Garden sa Quezon City, kahapon ay umabot ng 35.3 degrees Celsius. Okay, so yung kahapon pa lang naramdaman natin ay 35.3 degrees Celsius. So air temperature pa lang po yan, iba pa rin po dito yung heat index, mga kababayan. So mas mainit po yun, ano? At eto naman, Mr. Aurelio, dahil ilang araw na lang talaga ay malapit na tayong magpaalam sa buwan ng Mayo. So ibig sabihin din ito ay malapit na tayong di pumasok dito sa tag-ulang panahon. Kapag ba ganitong papalapit na tayo sa tag-ulang panahon, ano ba yung mga uri ng mga ulap na madalas nating maobserbahan sa ating kalangitan? Tama, at madalas nating naranasan itong thunderstorm. Ito isang klaseng ulap na napakalaki sa lahat ng iba pang klaseng ulap. Ang tawag po dyan ay cumulonimbus clouds. So ang sabihin ng cumulonimbus clouds, pag narinig yung thunder, yun po yun. At nagbibigay ito ng malalakas na ulan. Isang ding klaseng ulap na ating naranasan pag papalapit ang tag-ulan, ito yung cumulus. So, kumbaga, pangalawa sa pinakamalaking klase ng ulap. So ayan po mga kababayan, ugaliin na rin po natin ang pag-oobserba sa ating mga kaulapan, dahil ngayon nga po yung mapapadalas ang pag-oobserba natin dito sa mga cumulonimbus cloud at pati na rin dito sa ating thunder cloud na nagdadala naman po ng mga thunderstorms dito sa ating bansa. At eto naman, Mr. Aurelio, punta naman tayo sa usapang hangin. Kapag ganito tag-ulang panahon naman, ano ba yung nagiging movement ng ating hangin? Ito ba ay nagiging malakas o ano ba yung paliwanag ng Pag-asa kapag ganito malapit na ang tag-ulan? Una-una, pag panahon ng tag-ulan at maranasan natin ang southwest, yung hangin na mumula sa southwest. Dahil nga itong southwest monsoon ay nagagaling mismo sa direksyong southwest. So, sa malaking bahagi ng ating bansa ay maapektuhan tayo ng hangin na mumula sa southwest. Pero sa araw nito ay hindi pa tag-ulan at ang direksyon ng hangin ay south to southeast. So, ang sabihin po niyan, una-una, di pa rin tag-ulan at may pag-ulan pa rin tayo pero hindi ganong kalakas kumpara sa panahon ng tag-ulan.
Okay, ayan. Maraming salamat Mr. Alzar Aurelio sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon. Tama po kayo at mainit pa rin nating panahon, huwag kakalimutan ng uminom ng maraming tubig. Ayan po mga kababayan, natong haya natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster dito mismo sa Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Download the Air 21 mobile app on your iPhone to avail of shipment tracking, rate calculator, and locations listing. Air 21 mobile app is also available on iPod Touch, iPad, Android, and BlackBerry. Know more about the Air 21 mobile app on air21.com.ph. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa inyo dyan, Dayan.